Mahinutan sa atin. Salamat sa inyo. Pero ano, ay hinahalan natin sa sustain. Kaya ito, sa pagkakagaya na ito, usog, lipay, and biliman sa pagkakalong. Karoon ng kasuway na naka-adto sa pangalong ng mga lugar. From Lugana, kasi kung ang pinakamahalaga ang pagkatuan ng mga is association. Tayo lang ito. And salamat sa iyo during crisis. Dinalitin niya at pagkakas ko. Amen. And ito ang magsanis siya lumiliki at pagkakaroon. Hindi niya naging siya ng tulog. And nagkakontrol sa land. And ito ang faith ng lulang and shakable faith in uncertain times. And gabi talog o natin tayo pagtuong hindi maguyod, hindi magtumbag sa talong panahon. Ito ang ginagawa. Habakkuk chapter 3, 16-19. Sa pilihan ng verse, and I know pinag sermons the golden age. And I know spiritual lesson, but spiritual blessings na pagkuha ko noon na bunta. Habakkuk chapter 3, 16-19. I hear the body calls, the leaves quiver at the sound. Rottenness enters into my bones, my legs and all draineth me. Yet I will quietly wait for the day of trouble to come upon people who betray us. Though the fig tree should not blossom, nor fruit be the vines, the produce the only fade, the fields yield no food, the flock be cut off from the fold, and the little herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord, I will take joy in the land of my salvation. God, the Lord, is my strength. He makes my feet like the deers. He makes me tread on my high places. To the poor pastor with strength and sweetness. Hindi mag-bless ang puno ang ibasa sa prayer. Ginoo na salamat kayo ng ulag na magkakalalong ng ito sa mga puno. Nag-aamin ko ng Lord na natin ang mga magkaalam. Sa pag-dedicating, praying for this very Lord, magkakakonsulting na magaliw nito sa pagkasilan sa kapasitasin na kapasanta Lord ang imong mapulong kung ang imong pulong uwi kung ang biliman ka na mag-ikot ka na sa mga challenges ng mga pinatulog. Nag-a-pray sa mga pagpapadalangin ng Lord. Kung ito malagal sa mga pagpapadalangin. Include yan, pinasasalamat sa ngalan ng Jesus sa aming pagpaluwas. Amen. May usap relevant pastor sa Pilipinas, Bible teacher, and Ray J. Matthews. Siya manungunan siya sa ilang klaro practical teaching sa pulong siyo. Kontayin mo siya, the book of Habakkuk begins with a question mark and closes with an exclamation point. Si Habakkuk nag-start siya by asking hard questions. Basta sa chapter 1, chapter 2, Lord, ganun naman yung mga injustice. Ganun kailangan yung mga evil. Ganun mga silent ka. Ganun kayo sa amuha.
Then pagkabot mo sa chapter 3, the prophet is no longer arguing. He is worshiping. He is no longer questioning. He is rejoicing. Saya pag-close sa kanyang passage, si Habakkuk adulas sa strong tayo statement of faith na mabasa niyo sa Scripture. Kaya na ito ang libro sa Habakkuk is all about faith in God. And the key verse in this Habakkuk chapter 2 verse 4. Tingnan din the righteous will live by faith. Now, pinag-important in the verse, mabasa natin natin sa Romans, Galatians, Hebrews. It is the heartbeat of biblical faith. Now, sa gawin mga panahon, pakitin mo mga libro, mga writer, nasa na nasulat, no? How to prosper, how to succeed, how to live the good life. May mga tao, excited tayo, kung ikating yung mga books, basta ako na yun naman, para sa mga sikang kuwasan ng mga iyan. May isa ka mag-asawa, ang pangalan niyo mo si John Roosevelt. One time ito, example ko siya, ay naitan ko ang iyang wife, ang po siya, kung ang iyang tanggo, nagdala ko siya sa iyang birthday, bakit na yung birthday mo? Makadawal na siya o nag-place ng moon. Tuesday, earrings ng moon. Kaya sa pagdatan niya, kung excited siya, idoon niya yan yung nakasban. Kung ito siya honey, nagdampo ko mag-iiba. Kaya nagdampo ko na makadawag ko, bigado, na gold, inani, malakas, iba. Siya, sabi ko mas bago, ikaw yung nasa bayan. Sige lang, baka lang sabihin sa iyong birthday. Okay? Then pagkabot sa iyong birthday, yatagal sa sinang kapanan o regalo. Wow, doon tayo. Excited din siya, pag-open. Maybe nakasaya naman na kasi one may trabaho sa banko or kasi mag-load na ito kapag kaya tayo sa kamanan, siya kasama, and sa pag-open niya, libro ang iyang nagagawa. How to interpret dreams. Kaway hari ng balan. Huwag kayo makuha ang pagpasa ko sa iyang anak nasa tingin siya na hari. Lalang buwan sa iyong orang makuhan. Basahan niyo ito, how to interpret dreams. Dahil ka ng mga tao, kung nakakita ang mga mabasa o mga nagawali o nag-challenge, usapan namin, excited na mo basa din. Now, timanan na ito, no? Siguro, sa'yo yung ayaw i-exercise ang faith kung nakita sa kakayanan. Hindi lisod. Nakatanan na sa rin yung mga itatan is good, yung mga bangkang na, okay? With life is going well, and according to your will, your plan. But ang libro sa Habakkuk challenges us to put our faith in God even during the worst of times. Now, sa Habakkuk sa iyang journey, he had moved from a place of doubting God to a place of trust
trusting. Okay? Kung isa pag-usapan ang manahabok, and that no matter what, bawin siya ang pagka-serious sa time ni Habakuk. And di makita ang tinuod na testing sa pagtuo. Okay? Real test of faith. Number one, it is easy to trust that your life is going well. Second, the test of faith, it is harder to trust God when everything collapses. Tinuod na siya sa tuwang na kinabuhi. Si Habakuk wala na siya nagkatubang o siguro kalisod sa kanang na pagkinabuhi. He was facing national devastation. Ang Ginoo nagpadayan siya that Babylon would invade Judah. Home destroyed. Ang ilang mga wasanin ay bigirado, apikuhan niya ang ekonomiya. Kung siya yung tabog sa ato ang mga tayo, sa bigirado sa US, Israel, Iran, apikuhan na na yan. And nagatugan sa tuloy sa college community na, and di ba, ang abiranan, ang factory sa gas, daalan din sa area, isa lang yan ang dalan. And mapagpapala nila, nasimple pa ang Ginoo sa paghinong niya sa earth. Ganun, wala na yung butangan o bunalagan ng dalan, ang dinalan ng area, adunay gas. No. Tungkol kay likely sa pag-ibig, bigyan ang Jesus Ginoo na di mo salig kita kung saan ka makita ang hindi pagsasalig kita magpo kita sa inyo mo nagtimo sa tanan. Ang ilang people mabulag, mga nagkabulag-bulag ng mga families, mawili ang nakita ni Habakuk, mawili ang padayan sa inyo mo sa ilan. Now let us put the question pareha kay Habakuk sa karon nga panahon. If the price of oil will not go down, o kung di magtunda ng gera dito sa Middle East, how would that affect your faith in God? Okay? Is your faith strong enough to stand up to the time of a trial? Could you still rejoice in the Lord if you lost everything? Your job, your home, your family? Is your faith strong enough to trust God no matter what? At the end, pagdala sa kanapot ng siya, I will trust God no matter what. This is the kind of faith na kinahanglan natin. Now, the idea of the share sa inyo about the true faith trusts God even when circumstances are painful, and uncertain. Okay? True faith trusts God even when circumstances are painful, and uncertain. Kung mawin siya kumita ng nagmisa sa Book of Habakuk sa katapusan na chapter. Kung how do you exercise faith in God during the worst of times? Kung saan mo sa pag-exercise, siya pa po nag-share siya kung tulog na kapatulan. Kung mabuti siya sa tuwang kinamali. Okay? How do you exercise faith in God during the worst of times? Number one, by waiting patiently for God. In verse 16, in the beginning, I hear and my body trembles when His favor at the sun. Prudence enters into my bones, my legs tremble beneath me. Yet
I will quietly wait for the day of trouble to come upon people who invade us. Ang Ginoo nagsulti, nagpahayag kang Habakuk sa abot ng invasion sa Babylonians. Gidescribe sa Ginoo kung sa kadurante, violence, kini ng mga tao. Gisulti sa Ginoo ang Habakuk about the great and awesome judgment na iyang danon. Okay? Upon Babylon. Kung nakita niya sa ni Habakuk, nakita niya sa iyang vision. Pagkakita niya, pagkakamove niya, makita niya grabe ang akyang daan. No? Ingon sa niya, I fear ang resulta sa pagkakamove niya, sa pagkakita niya sa vision, kung saan may tabo, kung saan punishment sa Ginoo sa he is afraid. Grabe ang pitik sa iyang kasing-kasing. Okay? He feels physically weak. Maybe, niyagot siguro sa time ni Habakuk anxiety attacks niya. Grabe din si Ginoo sa atin, mawala na siya sa inuman. During sa pagdinig, kung personal niya dapat ang tulong ng Ginoo na ibubunaw si mga ikatulong, pagdulong sa heartbeat mo, ang kahandog mo, hindi mo masabtan, gusto mo pasigaw, suga. Murong every day, ang monitor mo, ang bibig mo sa iyo, mga kahandog. Maybe the next moment, an experience me, Habakuk. This is not superficial fear. This is deep physical fear. No, faith does not mean the absence of fear. Faith means trusting God in the presence of fear. No, sa second verse, sa second last verse, in the verse is reading, yet, taliwala sa iyang kahadlok, ug ang iyang kahadlok, makita niya sa physical outward appearance ni Habakuk. Kung baan siya, nagulog siya, kung iyang tuhod, naguluya sa inalugan niya ang coming judgment sa Judah. Pero yung siya, I will quietly wait for the day of trouble. Because of is found an word now wait. Wait does not mean you are not afraid. Kung sa iyo pasabot ni word na wait, I will quietly wait. Okay? Wait means to rest or to remain still. Okay? It is not passive laziness. It means to become quiet, calm, and settled inwardly despite fear. Sa mga kalasmeno, nagpapituloy sa first grade, lagi sa kapatid-matik na babae. Pag-open nila sa iyang drawer, na isa 1:18. Kung ang iyang reaction na reaction hindi na ito, yung reaction, na, kalma lang tayo. Nahagod siya. Pero kalma lang tayo. Umokay siya din yung point ni Habakuk. Habakuk had just described trembling, fear, and weakness. Yet he chooses to be still before God. Pwede niya ay tama. Lumang ka siya kung kitao ka. Pero pwede na kung piliin mo na maging tanuman sa ikaw. Okay? Second, not only to rest or remain still and wait means to patiently trust God's timing. Umogin siya ang klansina ng faith, this kind of waiting is active faith. He is not trying to escape the
planong pagyahan si Mary. Wala sila panik. Instead, hindi ako po, God, I trust you. Even if trouble is coming. Thirdly, to depend on God in the middle of fear. Ang inarawas na natulog, okay? Pinuod din siya ng handog, but his heart breaks. Faith is stronger. Because of choosing trust over panic when the storm is still approaching. Bangok is together. To summarize, waiting in Habakkuk is not doing nothing. It is quietly trusting God when you can't control what is coming. Dili ka makontrol ang crisis, dili ka makontrol ang pandemic, dili ka makontrol ang sakit, doon ka, kumayo ka lang, wala akong hiling ng sakit. But we can trust God. Amen? Pagkasali ito sa Diyos. Kung okay siya na feeling Habakkuk. Faith does not cancel human emotion. It is totally nakahanto. Nakakala siya. It means you acknowledge your fear. You do not let your fear control your response. Dili niya ma-stop ang envision. He cannot change the circumstances, but he can choose to rest in God. Kung niya yung feeling ni Habakkuk. In chapter 1, chapter 2, siya Habakkuk, the question is Dimo. But in chapter 3, he has moved from doubt to faith. Kapag siya sa coming judgment, isultihan siya sa iyo. He knew God is holy. He knew God is just. He knew God keeps His promises. He knew God will ultimately save His people. So waiting is not passive resignation. It is active trust in God's character. So higala, when you look toward these bad news, maybe ang deal nag-aasa kayo with the future of those uncertain, run from God. Rest in God. Second, kung saan na ito mag-exercise na ito ang atong faith, kaliwanag sa mga kalisod, sa uncertain, na magandang pagtabok ko ron sa pagkakikot. Number 1, second, by choosing to rejoice in God. Pwede ba daw magka-rejoice na Pinoy, no? Kapag yung sa ito na mas nangyayari itong video, di ba, ang nag-drag na ina-interview na mga upat na lalaki na Pinoy na ang kailangan ng culture. And kapag na sila nagtagalog, kung ang isa ng culture sa Pinoy na kailangan, magpaniwala sa mga kalisod sa mga problema, malipayan ng Pinoy. Amen? Okay? Malipayan kita. And dapat, kita ng mga Kristo manon ang mulabaw kung may mga example ni kaya isangkal sa mga kalisod na pinod, mahal na ang gasolina. Okay? Hindi na ito na siya ikagod. Okay? I-acknowledge na ito. Eh, natulad niya kahit ito. Gamay na kaya na ito na matulog. Pero, pwede kita makapili sa pag-rejoice din sa Ginoo by choosing to rejoice in God. Sa verse 17, though the fig tree did not blossom nor fruit be in vines that produce the olive
na atong ginasaligan. Okay? Number 1, things you are trusting in the future. Now, unsa kini siya? Ito din sa verse 17. Though the fig tree should not blossom or fruit be on the vines. Now, unsa kini siya? A blossom is a flower. The flower of a fruit tree. Example, ang mangga, ito siya yung mangga, ang flower pa siya. Diba? Durian, isa ba? That's a twist. Kanino sa twist. Mangga, rambutan, durian, sa una once na yung magulang na, bulang na, matulas durian, and nagdang tanggol, nagkaugulan, lang kayo ang mga kabog, pero yung datong ba, o na nagkakong sa mga flower, and hindi kayo sila dalawa. Okay? Ito kaya, doon sila yung pagkakon, umawa na siya ang buto sa buto. Once na yung naging mga prutas, bago na mamulat na siya, nasa yung mamulat siya ng mga farmers after 3 months. Naanin na gusto. That is future. Okay? Mungkin yung picture ni Habakkuk. The blossoms of the fig tree and the grapes forming and the vines refer to those things you are trusting for the future. They are a symbol of hopes to come. No ba? Sabi daw sa mga dagang tayong bulan ang fruit tree. No. Pinakakasama ko ang harvest tree. No? Dagang tayong bulan sa atong mga kuha ni. Kung okay siya ang nakita ni Habakkuk, they are symbols of hopes to come. It is just a blossom, just a flower. Usakin ka na sign. Makita niyo na sign na ato na kay harbisunod. Okay? Pero hindi makita natin ang sinabi na nakita natin ni Habakkuk. There are no signs for the future. Wala nang mula. Isprihan mo baby, isprihan mo ang mangga. Wala nang mula. So, isa ang failure. Na-disappoint ka. Kunya, wala. Wala there is no visible sign that those things will never come to be. Maybe ano lang tayo ng parang mga damgo sa kinatungin in the future. Diba? Dapat kayo mga tao. Pero wala nang sign na pag-book. Diba? Ayan, sa kanalaki, yung siya na walang design o sumunod. Hindi ang ito mga paglayo. Wala sign. Kung bakit isipin niya makita niya ako, do you ever feel like saying, Lord, can I put sign? Just give me a little sign. Some type of hope. No? Nagkamay lang ang pagmamang ba na kunin yung plano sa tuwang na kinalupin. Kung na-feel na siya ng Habakkuk sa iyang mga kinalupin. Kupongin siya niya sunod din sa Habakkuk. Na wala may sign of the future, then siya just God no matter what. Though I have no visible sign of hope for the future, nothing tangible that I can see or touch or grasp,
even when there is no visible sign, rejoice in God. Rejoice in God. Second, na senaryo ng hatag ni Habakkuk ini, nga bisag wala itubog sa Spirit to rejoice in God. Ikaduha na senaryo is things you are trusting in the person. Kung sa kini siya, ibig sabihin, the produce of the olive fail and the fields yield no food. Okay? Now, kining olive crop, kining nawala na muna, those things you are trusting in the present, they are a symbol of your present needs. Hindi ang imong negosyo karon, hindi ang imong sweldo karon. Kaya ikaw ang imong ginasaligan, daily mo ginasaligan. Mga salihan karon, no? Mga clothes, o wala na muna doon sa skip. Pero, still mo ka Diyos wag ang tapos sa iyo. No? Ayaw mga honestly, wala din rason. Punta na ang kailangan yan. Bilang natuloy sa una, kaya income din na, pero wala. Kaya you still rejoice. Dili tungkol sa wala ng mga, but you rejoice in the Lord, in God. Okay, these are circumstances. Kung mawagin sa dili ang point ni Habakkuk, you have planted, cultivated the fields, you have worked the land, itanong niyo, iulungan niyo, then now it is finally time for harvest, pero failure. Wala, ako ay pag-uras ko. Ako na sa nabigas sa mga tatay sa kawan sa ng failure ang pag-anin tungkol sa bulmok, sa pangmasakita ng daga, ang insekto, ang grasshopper, mali kain sa nagbabi ng api sa grasshopper, magbigay na aming langit tungkol sa nagdagahan dukot tayo at matupad siya sa hamayan. Wala ginagawa ba? Testing ko ang sundan sa talaga ako, grasshopper. Okay? Kaya tagang tayo sa farm. And alam niyo siya kay crispy kayo sa guntong kayo siya. Pasino ba siya sa bago yun? Okay? Now, what is it in ang faith? But, Habakkuk ini to the holy prophets, the fields produce no food, yet I will rejoice in the Lord. Kung saan mo when you suffer bitter disappointments, God, makain mo na ikaw trust God no matter what. Okay? Ikaw Habakkuk ini, even when what you depend disappoints you, rejoice in God. Ikatulong sa sinabi ng makita natin ini, not only things you are trusting in the future, second things you are trusting in the present, things you are trusting from the past. Last, the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Okay? Now, usapin a symbol of your reserves. Ang imuhang maybe savings. No? Nakuha na ninyo. Nawala na siya. Hindi
example din mo sa Job. Maukin siya exactly na question ni Satan sa Ginoo. Ingon ang si Satan, bisalin na siya sa iyo mga pag-blessing. Bisalin na siya sa iyo kay naasaya ang tanan. Hindi siya kumahalo na ang mga utang na siya. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Then, makita na ito ang tinuod ng color ni Job. Kapag mo, di na makita ang tinuod ng color kung sa klase ng kasumano. Kaya kitang ikuha sa iyo ba, punipod, nag-i-bless ka sa iyo. Okay? Makita na din ni ang Ginoo nagkuha sa tanan ng mga blessing sa kanyang Job. And Job continued to trust me no matter what. Kung kini nga question mo, kini ang challenge ni ako sa tuang tanan. Do you really trust God? Do you only trust Him when you know His blessing in your life? This is a pure faith. Loving God for who He is, not just for what He is. Malipayan ka kung kailangan sa iyo, kailangan ka malipayan, nasimba ka kung kailangan ka pamilitin kung kaya nasa iyo, pero bakit wala? Yan kasi yan kung Sige na tayo. Biyaya sa kanya kung pag-umir na sa simbahan. Tama ba? Kung tinutanayin ka na inigugma sa iyo, reason ba na siya? Ayaw sa kanya kasi gawain mo sa kanya. Ayaw sa kanya kasi gawain mo ang hindi mo para sa kanya. Ipadaling niya sa kanya, hindi mo may tao, hindi mo rin kung yun proceed sa simbahan. Di naman kasi ngayon, kapag naman naman sa tuwang kumpanya, which makes you feel more secure? A million pesos a month or a God promises to make you babies? Tibayan natin God that money can disappear. Markets can crash, job can vanish, but God remains. Binood ko pa ito, even if I lose everything, I still have God, and God is enough. How do we exercise faith during the worst of times? Choose to rejoice in God, even if everything in life goes wrong. Number 3 and last, by finding strength in God. Okay? How do you exercise faith during some lesson? By finding strength in God. And this is verse 19. God, the Lord is my strength. He makes my feet like the wheels. He makes me tread in my high places to the choir master. The king is in me, God, the Lord is my strength. Kasi naghatag siya in verse 16, nagagulong ang kanyang tuhod, naluya ang kanyang tuhod. Bago mas stress ka, nag-express na kita nagagulong ang mga tuhod sa pressure, sa stress. In verse 19, bigyan makita natin ni nag-ilikon sa Ginoo sinisising hapon. From doubting, from questioning, ang iyong conclusion o ang pag-worship sa
Ginoo. Makikita natin sa the verse that God becomes your strength, that becomes His strength, not your situation. Dili gato po si describe na ako ang future loss, no cracks, no animals, no income. Yet, it says God is His strength. Tingnan natin that your stability in life will come from money, success, circumstances. Kung mabot ang kaya ng kanyang mawala, you can still stand because God Himself sustains you. Babalik ka na ito, magkawit na, magkabalagat na. Don't rely on your own ability. Depend on daily in prayer and trust. May isa ka story. May isa ka missionary na sa Africa na nag-ulit siya ang church o sending church kung nag-report. Kapag ang church na muli mo ako abot siya, pero ako na tayo bunga pala noon, may mga nakakatawa na nakakatawa sa simulan. And maybe as a missionary, studying siya na hindi sa yung issues sa Africa. Pero sila talaga siya report. And siya na po sa challenge siya. Kaysa gusto mo yung missionary dito sa Africa. Wala. But may isang bata na yung trabaho dito sa piano. Kung bata na siya, kung ito siya na, Sir, Pastor, I'm willing to go to Africa. Pinagmamahan is willing. Wala mo isa ito mga kabata? Si Livingston. David Livingston, bring siya before pagkakata ng Africa, school at activism. School at activism, pagkaman, nakatapos siya, niyato siya sa Africa. Dahil dito sa Africa, hindi sa inyo, kung may mga tribes, may relation to wala rin sila kailangan, ay tungkol sa Jesus Christ. And, one time, mayroon sa tribe, ang leader na nagsulat sa Livingston. Ngayon siya tomorrow evening, paksyon una. Okay? Pagkabasa niya sila ng nakikagulpa na o ang yung magulupong niya hindi mag-praise. Actually, ini yung sila niya sa dami. Sila niya pray, sila pray. Then, next, pagkagabi, nagulat sila na sumunod sila sa sanctuary. Kung wala, kung nagkalayan siya sa pag-reach out kung tatlong na try, iyang reach out kung ilang hindi. Kaluwas, tatlong try kung nakakaulo, kaluwas sa pagkakang Jesus Christ. Ipagutanan niya, yun siya, sa time na nagdala ka ang sulat na pag-ibig ninyo, ngayon wala akong nadali. Tingin siya, Sir, nakakamili dito sa Evangelia at gabi. Wala akong nadali kung kayo na yung nag-joyan na palibot sa iyong mga kulan. Nakahandog kung 46 ka mga joyan na palibot sa kulan. Kung hindi, pinadalan o pinadalan. Sa ano ba? Director yan, yun si Livingston sila sa iyang home church kung nag-report siya. Kung isa ko sa iyang report o sa iyang church. Then, ang malang report, pinuot siya sa church secretary. Ang ilang church secretary na
Ito na ang susunod. Sa mga sekretary. Pagtanong sa sekretary sa iyang mga libro sa church, ang reason, ganun wala sila ngayon. Tungkol kay naka-recording, doon ay 46 kamang Kristohanon na nag-pray sa imo, hindi na kami. Wow! Katong giant ni ay, no? Nakita sa mga tribu, o katong mga prayer warriors, hindi sila. Kasi diba, prayer, tako ka na siya kainuman sa tuwang prayer, tako ka na siya kainuman sa tuwang situation, sa tuwang ginagawa. Depend on God daily in prayer and trust. Second, God gives you stability in unstable places. Usually, He makes my feet like a feet of a deer. Okay? Buto sa buto ang Ginoo, ginalaw niya ang mga kalisod. Sa ito ang paglataw, God has always removed difficulties. Kung sa iyo, He makes you steady in them. You can walk through dangerous or uncertain seasons without falling apart. Maybe a weak, shaky, problems, fear, uncertainty. Imagine that God gives you inner stability, peace, and endurance. Okay na siya ang importante. Ito, God lifts you up above your circumstances and enables you to create the heights. High places in me can symbolize victory, perspective, and spiritual elevation. Buto sa buto, God allows you to rise above fear, despair, and discouragement. Fulfill not your problems, but they will not control your heart. Instead of being crushed by problems, you can live above them spiritually. Problema ka lang, nato ang iyo. Di ba tayo kami yan? Problema ka lang, ang iyo nato. You can live. Pwede nyo na siya ba mapamalang with joy, confidence, and hope. Maybe wala na nag-income ang inyong sabihan, wala na namuna ang inyong mga sabihan. Still, ang inyong naghahatag sa inyo, stability, spiritual stability, kalipay, confidence, and hope. Faith is not waiting for things to get better, you're trusting God. Ang pagtuo mo siya, even if nothing changes, I will trust Him. Now, application of this. You can choose trust over fear. You can choose joy over despair. You can choose strength over weakness. Even before your situation improves. But to summarize, when life is difficult, God gives you strength, stability, and ability to rise above your circumstances if you trust Him. Kaya, nakapagtanan na rin yung tatawag niya siya. Are you exhausted? Emotionally drained? Spiritually tired? Sama ka kamato? Pagkain nila, the sovereign Lord is my strength. The sovereign Lord is my strength. Not my savings, not my connections, not my abilities, but the Lord. Kung saan nila nasabihin mo, no matter what, He leads you to heights you never thought possible. From money to ways, Mobilisya journey ni Habakkuk. Nag-start siya sa pag-question sa Diyos. Does God care? Is God here? Is God there? Bigyan na siya sa pag-question ng sa Diyos. Pinadala lang ang question sa Diyos.
in the valley of fear today. Maybe you are in the valley of fear today. Maybe you see no blossoms of the fig tree. What a sign that you have no prayer. Maybe your fields have failed. Maybe your reserves are gone. Then, bilis ka ako. Inyong sabihin, wait patiently for God. Even during that time. Kasi nakikita mo. Okay? Lahat mo ito. So you can choose to rejoice in God, even if everything goes wrong. Third, find strength in God. Even when you are weak. Kumusta nga? Ayun, ang pray. So God, pagdala mo kaya from the valley of doubt to the heights of confidence. Until makaimun kita sa abang-abang, yet I will rejoice in the Lord, the sovereign Lord, in my strength. Amen? Ang Ginoo magapanalangin sa atong tanan, sa katuwang kita ni ayon kung namin mga crisis, pag-ikon ng pagtuo sa Ginoo. Dili sa circumstances, kundi sa atong powerful na Ginoo. Magka-pray na, Ginoo, mahal ng paligid ng Diyos, salamat Diyos sa pagpapulog. Salamat Lord, pagkakay. Ikaw, nagalimahin ka lang. Mag-pray ka Lord, na ma-apply ka ng Ginoo sa atong Ginoo. Pagkakay, ang Ginoo na kinasaligan, kinasimba ng mga ako. Gasay ka, ang kinasimba ng tuuan kayo. Ang Ginoo na nagawa sa lupa mo na. Bisaya Ginoo na nagkakay purpose in sa among mga pagpadayan ko na nag-pray sa mga pagpadayan, nag-pray sa mga pagpadayan sa mga klase. Sa alam na